Ano ang mangyayari kapag bumaba mula sa langit ang apat na nilalang na may kapangyarihang kayang durugin ang kahit sinong demonyo? Sa likod ng liwanag at kabanalan, may dalang puot at kapangyarihan ng archangels ng 7 deadly sins, ang mga anghel na nilikha para durugin ang kasamaan. Pero ano nga ba ang archangels? By the way, mga kaibigan, palike at subscribe sa aking channel dahil kaunti na lang at maaabot na natin ang 20 subscribers. Yun lang, maraming salamat. Ang Archangels ay ang apat na pinakamakapangyarihang mandirigma ng Goddess Clan. Sila ang sandata ng liwanag sa matagal ng digmaan ng anghel at demonyo. Sa pangunguna ni Ludociel, layunin nilang burahin ang Demon Clan at ibalik ang balanse sa mundo. Ang Archangel ay kilala sa paggamit ng grace, ang banal na kapangyarihan na ibinibigay ng Supreme Deity sa kanyang mga piling tagasunod. Para itong manifestation ng mga elemental o celestial forces at sobrang lakas nito na pwedeng makipagsabayan sa Demon King at sa mga commandments. So ngayon naman, kilalanin natin ang apat na archangels ng Goddess Clan. Una na dito si Tarmiel, ang archangel ng Ocean at isa sa pinakamakapangyarihang mandirigma ng Goddess Clan na mayroong 3 mukha at malawak na katawan. Isa lamang siya sa 4 na archangels na ipinadala sa Holy War laban sa Demon Clan. At kahit tila kalmado at minsan ay may pagka-joker si Tarmiel, nagiging seryoso naman siya sa kanyang tungkulin bilang Divine Warrior. Ang kanyang grace ay tinatawag na Ocean, isang kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng absolute control sa elemento ng tubig. Literal siyang nagiging embodiment ng tubig, na hindi lang para umatake, kundi para rin dumepensa sa kahit anong uri ng pag-atake. At gaya din ng ibang archangels, may kakayahan din siyang maglabas ng concentrated holy light, kung tawagin ay arc. Isa sa pinakamaalalang laban ni Tarmiel ay nang lumaban siya kasama si Sariel laban kina Estarossa. Sa labang ito, ginamit nila ang kombinasyon ng Tornado at Ocean Grace para makipagsabayan sa mga anak ng Demon King. Sa una ay lamang sila, ngunit nagbago ang laban ng unti-unting mabaliw si Estarossa matapos makuha ang 3 commandments. Sa gulong iyon, sinubukang gamitin ni Tarmiel ang kanyang Ocean Magic para isil o pigilan si Estarossa. Si Sariel ang archangel ng Tornado at isa sa pinaka-nakakatakot na mandirigma ng Goddess Clan. Dahil sa kabila ng kanyang mukhang bata at medyo mapaglarong personalidad, taglay niya ang kapangyarihang kayang durugin ang mga kalaban sa isang iglap gamit lamang ang puwersa ng hangin. Bilang isa sa archangels, si Sariel ay tapat sa layunin ng Goddess Clan. At kahit maliit ang kanyang pangangatawan, taglay naman niya ang grace ng Tornado, isang kapangyarihang kayang ubusin ang mga kalaban sa isang wasiwas. Ang kanyang grace ay elemento ng hangin, kung tawagin ay Tornado, na nagbibigay kay Sariel ng total control sa high-speed wind currents. Hindi lang ito, ginagamit din niya ito para umatake, umiwas, dumipensa, o itulak ang mga kalaban sa kung saan niya gusto. At kaya din niya gumamit ng Arc, isang concentrated light attack para tunawin ang dark magic ng demons. Isa sa pinaka-natatanging laban ni Sariel ay ang pakikipag-team up niya kay Tarmiel laban kina Estarossa. Sa labang ito, ginamit nila ang kanilang Archangel Coordination. Sa simula ay lamang sila. Pero nang magsimulang maapektuhan ng corruption ng 3 commandments si Estarossa, doon na sila nahirapang pabagsakin sila. Ang sumunod naman ay ang leader sa kanilang 4, si Ludociel, ang pinaka-karismatikong general ng Goddess Clan at ang tagapagdala ng liwanag at katarungan sa panahon ng Holy War. Siya ang simbolo ng Divine Judgment. Bilang pinuno ng Archangels, si Ludociel ang pangunahing estrategist ng Goddess Clan laban sa Demon Clan. Lubos siyang tapat sa adikain ng mga Diyos at handang magsakripisyo ng kahit sinong hindi bahagi ng kanyang lahi, kasama na ang mga tao. Para sa kanya, ang kabutihan ay kailangang ipilit, kahit gaano ito kapait. Dahil dito, naging komplikado ang tingin sa kanya bilang tagapagtanggol ng langit. Ang kanyang grace ay tinatawag na Flash, isang napakabilis na kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng superhuman speed, reflexes at light-based attacks. Sa bilis niya, halos imposibleng sundan ng mata ang kanyang galaw. At Arc, isang concentrated light magic technique na ginagamit ng Goddess Clan upang talunin ang mga demonyo. Isa sa mga pinakanakakilabot na tagpo sa Holy War ay ang pagharap ni Ludociel laban sa 2 miyembro ng 10 Commandments, sina Derieri at Munspeet. Sa pagkakataong ito, hindi lang raw power ang umiral, kundi pati ang mga personal na galit at kasaysayan ng digmaan sa pagitan ng mga anghel at demonyo. Pero sa huli, kahit na nagpakita ng teamwork sina Derieri at Munspeet, hindi naging sapat iyon labanan si Ludociel. At ang huli naman ay si Mael, ang pinakamakapangyarihang archangel at kilala bilang Mael of the Sun
dahil siya ang tapagdala ng liwanag at pag-asa sa gitnang digmaan laban sa Demon Clan. Sa kanyang presensya pa lang, ramdam mo na ang bigat ng kanyang kapangyarihan dahil taglay niya ang grace na pinakakaakit-akit at nakakasunog. Ito ay ang Sunshine. Bago pa ang lahat ng kaguluhan, si Mael ay tapat na mandirigma ng Goddess Clan. Ngunit dahil sa plano ni Gowther, kung saan binago nito ang kasaysayan at ang isip ni Mael gamit ang Forbidden Spell, ang buong mundo ay naniwalang patay na si Mael at siya ay nabuhay bilang Estarossa, ang sinasabing anak ng Demon King at isa sa mga 10 Commandments. Si Mael ay pinagkalooban ng isang grace ng Supreme Deity na tinatawag na Sunshine. Sa pamamagitan nito, unti-unti siyang lumalakas habang sumisikat ang araw hanggang sa puntong halos hindi na siya matalo. At nang siya ay naging si Estarossa, nawala sa kanya ang grace na ito at sa hindi malamang dahilan ay napunta ito kay Escanor. Isa sa mga pinaka-memorable na laban niya sa katauhan ni Mael ay ang kanyang sabayang pagharap kina Zeldris at Original Demon sa New Holy War. Kahit magkasama pa ang anak ng Demon King at ang fused form nina at Cusack, hindi na tinag si Mael. Sa pagbabalik ng Grace of Sunshine, muli niyang ipinamalas ang kapangyarihang kayang tapatan ang pinakamalalakas na demonyo. At ayon na nga, ang buong breakdown ng 4 Archangels, ang mga makalangit na mandirigmang itinakda para tapusin ang kasamaan ng Demon Clan. Mula sa kanilang mga grace, matitinding laban, at sakripisyo para sa digmaan, pinatunayan nilang sila ang tunay na haligi ng Goddess Clan. Ikaw, sino sa apat ang pinakahinangaan mo? Ay comment mo na yan sa baba.